Hello guys, we're now very familiar sa printf function. Yung printf function ay nagdi-display ng output sa screen natin. And meron tayo another function na tinatawag na scanf function, which means kabaligtaran ni printf, nag-get naman tayo ng input kay user using his or her keyboard. So let's proceed. Dito meron tayong program and familiar na tayo dito sa dalawang statement na meron tayo. Try natin i-run yung program natin, build and run, and okay siya. Display siya, your favorite number is 7. Paano kung yung magra-run ng program natin, which is si client, siya yung magsasabi kung ano yung favorite number niya. Yung favorite number natin dito is 7 sa part natin as programmer. Yung gagamit ng user natin, possible na iba rin yung kanyang favorite number. Ang pinakamagandang paraan doon para masabi niya yung favorite number niya ay siya mismo ang magta-type ng favorite number niya sa ating program, and magagawa natin yon using our scanf function. Let's proceed. And itong 7 natin hindi na natin kailangan because si user na magsasabi kung ano kanyang favorite number. And scanf, our scanf function, yung symbol %t for integer, kasi ang wala naman siguro magsasabing favorite number niya is 15.3, 17.5. Si Ariel lang yung may favorite number na 750. Wala tayo pakialam kay Ariel. And balik tayo kay scanf, yung kung saan siya magsasave na variable, doon natin igagawing temporary memory o mag-hold dun data na in-input ni user, and type in num and then semicolon. So let's run our program, build and run, compile para ma-update yung ating executable file. And ito, nakita kayo ng blinking cursor, ibig sabihin kailangan natin mag-input, and in-expect natin yung input natin ay isang integer. Sabihin natin favorite number ni user ay 69. Bawal lang madumiisip. Okay, press enter, and then no problem, display si your favorite number is 69, at okay na tayo doon. But meron tayong nakikang problema dito. Try ulit nating i-run yung program. This time din na natin kailangan build and run kasi wala naman tayong update sa program na. Try na lang natin i-run, and blinking cursor. Halimbawa, nakita ni user, niran niya yung program, ano tong blinking cursor na to? Ano gagawin ko dito? Type siya ng kung ano, hindi naman niya alam kung ano gagawin yun. Type siya kung ano, and may error. Yung favorite number is 53. Ito yung tinatawag na hindi user friendly yung program natin. Run ulit natin. Yan, nag-run nga siya, pero hindi alam ni user ang gagawin dito. Wala man lang manual o sabi kay user kung ano gagawin niya sa blinking cursor na yan. Ngayon, kailangan natin i-redesign yung ating program at sabihin kay user kung ano gagawin niya sa blinking cursor na to. And sa task is scanf, try natin maggawa ng printf function at sabihin kay user na please enter your favorite number
space para hindi tayo dumikit sa ating blinking text o yung cursor kanina. Sorry, hindi siya blinking text, sorry, pabulol na ako. And na-update natin, kaya bibuild natin build 1, and this time nakita ni user, please enter yung favorite number. Alam ko gagawin ko, type ko din favorite number ko, at ang favorite number niya ay jersey ni Calvin Abueva. Yun din yung favorite player ko sa Alaska. I am Alaska Aces fan. Sa mga fans sa band team, don't hit dislike. Lahat tayo fan ng PBA, wala tayong problema doon. Click natin yung enter, and your favorite number is 8. Wala tayong problema dyan, and exit na natin to. Now I'm going to explain our source code. First line natin sa loob ng main function, gumawa tayo ng temporary variable na num. Hindi ko na kailangan explain, alam na natin lahat yan. And ito, guide lang to sa user, nag-display lang tayo na kung ano gagawin niya, na please enter your favorite number. Wala tayong problema dito. Maglagay lang tayo ng space para hindi dumikit yung blinking cursor sa simple na to. And sa third line ng main function natin, meron tayo ditong medyo bago sa ating pandinig, scanf, which means magpo-pause yung program natin use sa blinking cursor, and mag-ask ng user input using our keyboard. And nakita niyo yung %d, which means ang input ni user ay mako-convert into integer, at ina-expect din ni program na integer yung input ni user. And itong variable, doon siya masasave, yung variable na num. Kung tanong ano tong ampersand or ensign, sabihin yan address of variable num. Sa memory natin may tinatawag tayong address, kumbaga sa mga bahay o PO box, yung mga post office, mga ganyan, meron din tayong pinatawag na address. Itong si num, meron tong address, at doon hanapin ng computer kung saan ko isi-save o papadala yung input o binigay ni user. Don't worry, explain ko pa yung more about address kapag nasa topic na tayo ng pointers. And sa next line natin, alam na natin to, so we're good. Try naman natin yung another variable like float, and ask the user to please enter your final grade, and his final grade is %float, and ask the user float, then natin build and run. Is enter yung final grade. Sabihin ko ang final grade ko ay 75, and nag-display tayo, may dalawa na naman, sobra naman decimal places. Sabihin natin yung dalawa lang, alam na natin yan, hindi natin dyan gagawin yan dito, kasi pag doon na natin ginawa yan, possible na baka dalawang decimal place lang save natin. Try din natin mamaya. Actually hindi ko pa siya na-try. Natin dito 75.50, and we're good. Kung dito kuya ilagay itong 0.2f, and yan, try natin kung masasave ba yung sobrang digit natin. 1, 2, 3, 4, 5. Error nga. May problema tayo sa output, so hindi pala pwede yun. Minsan kailangan din natin mag-experiment sa program natin kung may mga bagay na gusto nating malaman. Nalaman na natin yon. Try natin update.
gusto ko kung ano yan, wala tayong problema. Percent 2f nga pala ulit to. And 95 point. Gusto natin saksakan siyang talino dahil matalino din ang kanyang katabi. 95.98, wala problema. Yan. Sa character, tayong gumamit ng character. Tignan natin itong character. Hindi ko na paguin yung ano man laman yan. Atin sa character. Paguin na nga din natin ito. Please enter your initial first name, your and initial. Mali ba spelling ko? Bakit may ganyan? Mahina ako sa spelling kasi hindi naman ako ganun kagaling sa English, because nung high school math ang aking favorite. Sorry sa mga kwento ko. And build and run ulit natin. Try natin to. And favorite tuloy. Initial ko J. And display na. Paano experiment din tayo? Paano kasi user sabi niya hindi niya initial, may dalawa, so isa lang masisave pala. Then okay na tayo dyan. Dahil nga si character, single character na ma-handle niya, isa lang masasave niya. And okay na tayo dyan. Kung ang tanong nyo, bakit may space pa dito? Because para maiwasan nating errors. Try ko pakita sa inyo kung bakit. Try natin tanggalin yan. And mag-ask tayo na maraming input from the user. Sabihin natin X, Y, Z. And then let's copy this. X, Y, and Z. Try natin display value X is %C. Ano ba? And Y is equal to %C \n. For formatting to, medyo kayo nalilito. Post nyo yung video and sa kanya basahin. Pati ako nalito. And Z na tayo. Okay na sa Y. Z space %C and \n and then X, Y, and Z. Huwag po muna natin pakita to. Saan natin kung good yung program natin. Ito talaga dapat yung with space. Sorry, mali dyan. Hindi dyan ang space. Dito. Okay, let's try build and run. And your first name. Bakit ko pa tinanong to? Sayanan siya. At tayong pakialam dyan. Babanga natin to ng isa. At nakasiwa ako. Dalawa na ako. Tama. Pwede ito yung X daw. Sabihin natin X ko ay J. Yung next to yung Y. Ito yung Z ko. And value ng X ko daw is J. Yung Y ko is U. Yung Z ko is R. Very good. No problem. Slash N pala na ilagay ko dito. Slash T. Try ulit natin. At then character J, C, M, and we're good. No problem. Kahit problema. Halimbawa tanggalin natin tong space. Makikita natin problem natin. Let's try to build and run. And then J, C, and yun. May nakita tayong problem. Ang tanong kung bakit. Kasi nga sasama sa input natin yung enter key. Basta. Kaya babalik na lang ulit na sa dati para wala tayong problema. And ayan. And explain ko na. May additional lang akong isa. Medyo komplikado. Ito. Try natin as yung please enter your birthday na lang.
please enter your birth date. Please enter your birth date. Okay na tayo dyan. Meron tayong month, day, and year. Kuha tayong separate variable na kaya mag-hold ng mga yon, and siya ay integer, wala namang brutal na buwan or brutal na araw. And pasok tayong scanf. Sabihin natin, please enter your birth date format. Sabihin natin yung in format na gusto nating format niya dash day dash say tuloy year. Yan to, scanf. Then yan, mag-input ulit tayo. Yan, dito baka kalimutan ko. %d dash %d dash %d, and try natin display yan as printf month is %d, then kuha tayong new line. Gusto ko nasa baba siya, and yung variable na mag-hold nun ay si, dito may nakalimutan tayo, maya na natin yan, yung ba mag-hold nun, si x, and copy and paste natin dahil tamad tayo. And day and year, and ang palitan to ng y, then z, and for formatting \t, gusto ko malinis sa aking program, and dito nailagay yung format kung saan tayo magsasave ampersand x, ampersand y, and ampersand z. And let's try to build and run this in format. Sabihin natin yung birthday ko, and 08-04- hindi ako year 2000, 1989, and nag-display yan. Ito explain natin. Bali, sabihin nito sa isang scanf, parang sa printf natin, opposite lang naman yan. Lahat ng itatype mo sa screen ay magsasave depende kung saan mo nilagay. Dito kasi naglagay tayo ng form, tinype natin na ang una niya makikita %d is integer, save niya si 08 kay x, then may dash, sabihin in-input ko din si dash, but si dash hindi siya magsasave sa variable. Then sa %d, nakita nyo yung second number 04, sasave natin kay y, and calculation dash for formatting, may nakita din siya dash dito, so wala tayong problema doon. And itong %d, yung last one natin, may nakita siya ng after dash, sasave nyo yung 1989, parang formatting lang din to. And itong tatlong variable lang, pinaghiwalay natin sa different kakabang statements. Yun dito, parang example lang nito, yung mga programs din siguro. Yung halimbawa, may mga promo sa TV, yung sa ABS-CBN, yung number na text your name /age /gender and send it to 2366 para manalo ng ganito, ganyan. Yung data na yun, paano ba nila pinaghihiwa-hiwalay yun? Yung name mo sa age and your gender using this. So,
kapag meron tayong namaling input dito, try natin magmali tayo ng input. Saan lang natin dahil walang tayong binago. Sabihin natin 48 space, hindi dash ang nilagay natin, 4 nilagay na 0. Parehas lang naman yun. And 1989, that's yun, meron tayo na expected na problem. Yun nga yung sa formatting nung sa input. Actually di ko rin late ko na lang din to natutunan last week lang, because dahil dun sa librong binabasa ko about C programming, I suggest na aside from listening sa mga instructor ninyo, prof nyo, bukod din sa tinuturo ko sa YouTube, magbasa din tayo minsan ng mga e-books. Malaking tulong, promise. And guys, okay na tayo dito. And next video ay gagawa na tayo ng useful program natin, which is magkakalculate tayo ng grade, ask natin si user on yung grade ng prelims, midterms, and finals, and then i-compute natin and i-display sa screen. And sige, yun na yun lahat. Salamat, bye bye.